Pagpalang gabi po mga minamahal kong kapatid, at ngayong gabi ay ating pong pagbubulay-bulayan mga kapatid mula sa scripture ng Matthew chapter 9 verse 1 to 8. Marahil kayo po ay pamilyar sa scripture po na ito na kung saan pinagaling ng Panginoong Hesus ang isang paralitiko. At gayon din naman kung paano pinatawad ng Panginoon yung mga Pariseo at Saduceo na may evil thoughts, at the same time nag-offer ang Panginoon ng forgiveness sa mga tagapagturo ng kautusan at maging sa paralitiko na may full forgiveness ang ating Panginoon, no? At marahil ang pamagat po natin ngayong gabi ay tinatawag po nating pananampalatayang nakakagaling at nakakapagpatawad ng kasalanan. Hindi po ba napakasarap isipin kung ang pananampalataya na mayroon tayo ay yung pananampalatayang tulad ng nabanggit ko na nakakapagpagaling at nakakapagpatawad ng kasalanan. Kasi yun po ang nangyari dito sa Matthew chapter 9 verse 1 to 8 na kung saan ang pananampalataya ng paralitiko ay siyang nakapagpagaling sa kanya. At the same time, napatawad yung kanyang kasalanan. Naniniwala nga ba talaga tayo na si Jesus ay may kapangyarihan at karapatan na iligtas tayo at linisin tayo at patawarin tayo sa ating mga kasalanan? No? Kasi kaisa ba tayo sa mga taong makitid ang utak tulad ng mga tagapagturo ng kautusan, tulad nung dito sa Matthew chapter 9 verse 3, no? Tulad ng mga Pariseo sa Saduceo, kaisa ba tayo doon? Kung makikita po natin sa chapter 8 chapter 9, si Jesus ay nagpagaling ng maraming tao habang hinahayuan niya yung kanilang mga kaluluwa. Makikita natin dito na si Jesus ay isang hari. May kapangyarihan siya sa sakit, napagalingin, sa sakuna, sa demonyo. At ngayon, dito sa chapter 9, ay pinatunayan ni Jesus ang kanyang kapangyarihan kahit sa kahinaan ng tao. Ipinakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan upang magpatawad ng kasalanan. At yun yung nangyari sa isang paralitiko. Pananampalataya, makikita po natin dito, pagpapatawad, makikita po natin at pagpapagaling. Ito ay may mga mahalagang aralin. Ito ay isa sa mga mahalagang aralin sa Biblia. Kung walang pagpapatawad, hindi natin maaring malugod ang Diyos. Tandaan po natin yan. Kung walang pagpapatawad sa kasalanan, hindi natin maaring malugod ang Diyos. Kung walang pananampalataya, hindi natin maaring masumpungan ang Diyos. At kung walang pagpapagaling, hindi tayo maaring humarap sa kanyang harapan magpakailanman. Dahil ang tao ay nagnanais ng kapatawaran at pagpapagaling, no? Kusang ipinagkaloob na sa atin ng ating Panginoong Hesus ang permanenteng pagpapatawad ng kasalanan at katiyakan ng kaligtasan. Back again po tayo sa chapter 9, verse 1 to 8. Makikita po natin at titignan natin kung anong mayroong faith yung isang paralitiko at yung kanyang mga kaibigan. Meron po tayong tatlong makikitang faith doon. Ang unang-una po, meron siyang strong faith o matibay na pananampalataya. Bakit po meron silang strong faith at matibay na pananampalataya? Matatandaan po natin, habang si Jesus ay nasa isang bahay, ay may isang paralitiko at ang kanyang kaibigan ay dinala doon. Hindi sila makapasok sa harapan, sa pintuan dahil sa dami ng tao. Gayon din naman sa bintana. Kaya dahil sa tibay ng kanilang pananampalataya, naisip po ng kaibigan ng paralitiko na dalhin siya sa bubong. Tinanggal yung bubungan at ibinaba siya sa kinalalagyan ng ating Panginoon, So, mga kapatid, makikita natin doon na merong silang strong faith. Matibay yung kanilang pananampalataya. Hindi hadlang kung ano man yung merong balakid upang maidala nila yung kanilang kaibigan, yung isang paralitiko doon sa lugar ng ating Panginoong Hesus, makikita natin sa Mark chapter 2 verse 4 yung pag-alis ng bubungan ng bahay para madala yung paralitiko kay Jesus ng kanyang kaibigan. Mga kapatid, ang paralitiko at ang kanyang kaibigan ay representasyon ng isang mananampalataya na may matibay na pananampalataya at kauhawan sa salita ng Panginoon.
Pangalawa, mayroon siyang humble faith, no? Mayroon silang humble faith. Bakit? Hindi nagmamataas, no? Hindi nagmamataas kung bagkos mayroon silang mapagpakumbabang pananampalataya. Pag sinabi po nating strong faith, the faith that overcomes difficulties. Pag sinabi naman nating humble faith, yung faith without pride or arrogance, ano? Dahil ang response po ng mga kaibigan ng paralitiko ay hindi sila nagdalawang isip. Bagkos tinulungan nila yung kanyang kaibigan at dinala agad-agad sa kinalalagyan sa lugar kung saan nandun po ang ating Panginoong Jesus. Sabi sa James 4:6, but He gives more grace, therefore it says, God opposes the proud, but give grace to the humble. So, makakikitaan po natin mga kapatid na yung kaibigan ng paralitiko at maging yung paralitiko ay merong humble faith o tinatawag nating mapagpakumbabang pananampalataya because their faith is without arrogance or pride, no? Pangatlo mga kapatid, masigasig or aktibong pananampalataya. Kung walang active faith, hindi sila makakapunta doon sa lugar na kung saan andun ang ating Panginoong Jesus. We define active faith as faith that put into action. Yung pananampalatayang nilakipan ng gawa, no? Kasi kung may pananampalataya at wala namang gawa, it's dead, no? So, that's faith. Active faith is what we call faith that put into action. Even yung sa Genesis 22:2, kung saan sinabi ng Panginoon kay Abraham, no, na dalhin mo yung anak mo, no, na si Isaac, na yung pinakamamahal, no, sa lupa ng Moriah, no, and i-offer mo sa akin. So, ang paralitiko at ang kanyang kaibigan ay representasyon ng isang mananampalataya na may kasigasigan, no? Makikita natin mga kapatid, we relate yung nangyayari doon sa tagpo dito sa Matthew 9 chapter 9 verse 1 to 8. At the same time mga kapatid, nire-relate natin ito sa buhay ng isang mananampalataya or tayo mismo, no? So again, ang paralitiko at ang kanyang kaibigan ay representasyon ng isang mananampalataya na may kasigasigan. Paano naman nag-deal ang Panginoon sa sinful thoughts ng mga Saduceo at mga Pariseo nung time na yon? Kasi hindi lamang po yung paralitiko at yung kanyang kaibigan o yung mga tagasunod at namamangha sa ginagawa ng Panginoon na pagpapagaling, kundi andun din palagi sa lugar na kung saan nasaan ang Panginoon. Andun din yung Pariseo at mga Saduceo na nag-observe kung ano yung gagawin ng Panginoon. Kasi during the first year of kanyang ministry ay alam natin na ang mga Pariseo, ang mga Eskriba at Saduceo ay gusto na talagang iput to death si Jesus Christ. Kaya kung nasaan ang Panginoong Jesus, andun din sila, no? So paano nag-deal ang Panginoon sa mga evil thoughts, no? Sa mga evil thoughts ng Saduceo, Pariseo na naroon, ano? Bagamat hindi iyon batid, hindi iyon na sinabi ng mga Pariseo na nanggaling mismo sa kanilang mga bunganga, pero batid iyon ng ating Panginoon dahil alam natin na siya ay Diyos, no? So yung scribe, they convinced with themselves that Jesus was insulting God. Yung sarili po mismo nila, kinonvince nila na iniinsulto ni Jesus ang ating Panginoong Diyos, no? Dahil sila yung tagapagturo ng kautusan at ang turo ay kung inaako or ginagawa bang isang bagay na dapat ay para sa Diyos, ay tinatawag po nilang nilalapastangan mo ang Diyos. Yun po ang nasa isipan. Kaya nasa isipan nila na buo ang pag-iinsulto ni Jesus sa Panginoon dahil inaako niya at naniniwala si Jesus na siya ay Diyos. So, sa Isaiah 43:25, but I wipe away your sins because of whom I am, and so I will forget the wrong you have done. So, ang mga scribe ay representasyon ng isang tao na may kaalaman sa salita ng Diyos at naniniwala sila na sila lang ang tama. So, may kaisipan pong ganun, ano? Representasyon po yun ng isang ang scribe at ang Saduceo ay representasyon po yun ng isang mananampalataya o isang tao na may kaalaman sa salita ng Diyos pero naniniwala lang siya na siya lang ang tama. So, mga kapatid, dahil sa maling basihan at turo ng kanilang pinanghahawakan, hinatulan nila agad si Jesus na iniinsulto ang Diyos, no? So makikita natin mga kapatid kung paano ni-rebuke ng God yung kanilang wicked heart of unbelief.
again, batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip dahil si Jesus ay Diyos. Dahil si Jesus ay Diyos, maging yung laman ng kanilang puso ay batid din niya. Dahil hindi ni sila naniniwala, kaya't sinaway niya sila, no? Sinaway ng Panginoon yung mga iskriba, no? So, mga kapatid, anong sabi ng Panginoon sa kanyang pagsaway, no? Sabi ng Panginoon, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Ano ba ang mas madali? Ang sabihing pinatawad na ang iyong mga kasalanan o sabihing tumayo ka at lumakad? Ganun po sinaway ng ating Panginoon yung mga iskriba, no, na naroon po sa lugar na yon. Hindi nila alam, no, na batid ng Panginoon yung kanilang mga iniisip. So makikita po natin doon yung unang tagpo po kung paano dinala ng kanyang kaibigan ang isang paralitiko sa kinaroroonan po ng Panginoon upang pagalingin siya, no? Pangalawa is yung mga eskriba ay kung paano sinaway ng Panginoon yung kanilang mga evil thoughts, no? O ni-rebuke ng Panginoon yung kanilang wicked heart of unbelief, yung matigas na kanilang mga puso, no? Dahil sa maniling paniniwala rin nila. At pangatlo, kung paano pinatawad ng Panginoon. At the same time, dalawa po ito, yung mga eskriba at at the same time, most especially yung Pariseo, yung paralitiko, I mean. So, authority of the Son of Man to forgive sin through healing. Yung resulta po ng pagpapatawad ng Panginoong Jesus sa kasalanan ay yung kagalingan. So, makikita po natin dito mayroong full forgiveness. Pag sinabi na po natin full forgiveness, pinatawad ng Panginoon ng ang isang tao, ang isang kasalanan ng walang hinihinging kapalit o walang preservations, no? Yung pagpapatawad ng lahat ng kasalanan at naging resulta ng kagalingan. They give a full forgiveness, no? May full forgiveness. Pangalawa, may divine forgiveness. Pag sinabi nating divine forgiveness, yung pagpapatawad na mula sa Diyos. Ang Diyos lamang po ang pwedeng makagawa noon, no? Ang pagpapatawad na galing sa awa ng Diyos na siya lang din ang pwedeng makapagbigay. Pangatlo is makikita natin doon may pre-forgiveness. Yung pre-forgiveness po na yan yung pagpapatawad na walang hinihinging kapalit. Yun yung makikita po natin na ibinigay ng Panginoong Hesus doon sa paralitiko. Pinagaling niya ng full forgiveness, pinagaling niya by divine forgiveness, pinagaling niya by pre-forgiveness na walang hinihiling kapalit. So, mga kapatid, gumaling yung paralitiko, no? Sabi po niya ng ating Panginoon, ngunit upang malaman nyo ng anak ng tao ay may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa. Sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka at buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. So tumayo ang lalaki at umuwi, no? So nakita natin doon mga kapatid, yung he received the full forgiveness, divine forgiveness and pre-forgiveness as the Son of God, no? Has the authority to forgive through healing. Gumaling po siya. Sabi niya, lumakad ka, no? Tumayo ka at lumakad ka. So yung mga tao po na andoroon ay na naka-witness noon ay they marveled, no? Yung na-witness nilang healing at miracle na ginawa ng Panginoon. They marveled. Yung namangha sila na natakot. Dahil, of course, paralitiko, gumaling, dahil lang sa salita ng Panginoon, at dahil sa kanyang pananampalataya, gumaling. Kaya, na-witness nila at natakot sila. So, anong ginawa ng mga doon? They glorify God and praise Him and acknowledge His power. No? So, ganun po dapat mga kapatid. No? Tandaan po natin, again, meron pong tatlong divisions. Una po, yung pananampalataya ng paralitiko at yung kanyang kaibigan. Meron pong genuine faith. Pangalawa is yung pag-rebuke ng Panginoon sa mga evil thoughts ng eskriba, mga scribes at Pharisees sa Sadducees na naroon po. At pangatlo, yung offer ng God na forgiveness, no, through healing. Mga kapatid, sa ating pong buhay, sa ating pong wakas na bahagi, balikan natin ang mensahe ng kabuuan, no? Pinapakita yung lugar, pinakita yung paralitiko at yung pagpapatawad ng ating Panginoon. Tapos biglang nagbago ang mga kaganapan sa mga paimbabaw na tagapagturo ng kautusan, nang biglang akusahan ni Jesus ang kalapastangan sa Diyos mula sa sariling isipan
agad naman itong ipinagtanggol at pinatuhanan siya ng kapangyarihan ng authority. Mga kapatid, I'll challenge you to let us cultivate and exercise our faith day by day until we reach the same faith of the paralytic and his friend. Pagpalain po ang bawat isa sa ating pong maiksing exhortations. Naway natuto po tayo na magkaroon po tayo dapat na pananampalataya na nakakagaling at nakakapagpatawad ng kasalanan, which is God Jesus Christ offer po sa paralitiko at sa kanyang friend. Pagpalain po ang bawat isa. To God be the glory po. God bless.